Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang ika-4 na kabanata ng ating kwento, Mapaglarong Pag-ibig. Ilang araw na lamang at nakatakda ng magkita sina Jackie at ang anak ni Raymond Lee. Pag-uusapan na ang kasunduang ipakasal silang dalawa. Kaya useless na mapalapit pa siya kay Angelo. Dalawa pa silang masasaktan kapag nagpatuloy na mabuo ang damdamin sa pagitan nilang dalawa. Dahil nararamdaman niya at hindi naman siya manhid na nahuhulog na rin ang loob nito sa kanya. Kaya lang, kahit na umiwas siya, ang tadhana naman ang naglalapit sa kanilang dalawa. Sign ba ito ni Lord? May paraan pa kaya para hindi matuloy na ipagkasundo siya ng kanyang mga magulang sa anak ni Raymond Lee? Napatingin siya sa katabing si Angelo na noon ay suwabeng pinapatakbo ang kotseng sinasakyan nila. Parang bombilyang sumindi sa utak ni Jackie ang isang idea nang matuon ang pansin niya sa chinitong mga mata ng binata. Incheck din ito na tulad niya. Kung susuwayin niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang na magpakasal sa binata ng mga Lee, ay hindi pa rin naman siya lalabag sa kanilang tradisyon kung sakaling kay Angelo siya mapunta. Bakit? Meron ba akong dumi sa mukha? Nakangiti at tila nanunudyong pukaw sa kanya ni Angelo. Napakurap si Jackie, sabay baling na tingin sa ibang direksyon. Meron lang akong naalaala. Sigurado ka? Muli ay napabalik naman dito ang tingin niya. Ngunit saglit lamang iyon. Naglilikot na naman kasi ang puso niya. Kung bakit naman kasi sobrang gwapo nito kapag ganoong nakangiti ito sa kanya. Itinuon na lamang ni Jackie ang tingin niya sa unahan. Yun bang hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko sa'yo? I'm sorry, Angelo. Paano kasi? Ang totoo. Paano nga ba niya sasabihin dito ang totoo nang hindi siya nagmumukhang napipressure? Hindi mo naman kailangan mag-explain, Jackie. Naintindihan ko naman. Siguro, pakikipagkaibigan lang talaga ang gusto mo sa akin. At kailangan kong tanggapin yun. Malungkot na wika ng binata. Hindi na niya itinama ang maling akala nito. I don't want to give you any pressure, Jackie. Masaya ko na makausap at makasama ka. Natutuwa ako na magkaibigan na tayo ngayon. Kung gusto mo naman na hanggang doon lang tayo ngayon, igagalang kung gusto mo. Meron sana ko tatanong sa'yo. Medyo naguluhan kasi ako last time. Ano ba yon? Hindi ka nagpahatid sa akin hanggang sa inyo pero nakita kitang sumakay sa isang kotse doon sa gasoline station. Dahil wala namang big deal iyon para kay Jackie, ay sinabi niya rito ang tungkol sa mga aksidenteng nangyari sa kanya at kung bakit naiiwan ang kotse niya sa gasolinahan. Mabuti na lamang buhay ka pa ngayon at malakas. Napangiting sabi nito pagkatapos niyang magkwento rito. Mabuti na lang nagkaroon ka pa ng pagkakataon na magkakilala tayo. Maraming salamat sa pagkukwento mo sa akin. It made me want to look after you, to protect you. Kung papayagan mo lang sana ako na makapasok sa buhay mo. Mas mahina kaysa sa mga nauna ang huling sinabi nito. Suddenly, she felt tension in the air. Sa kabila niyon ay masaya ang dalaga. Hindi iyon dahil lang sa kilig. Lampas pa iyon sa ganoong pakiramdam. May tahimik siyang pagkaunawa na pareho lamang sila ni Angelo ng nararamdaman. Maaaring hindi pa iyon pag-ibig, ngunit tiyak niyang doon na iyon patungo kung loloobin ng pagkakataon at panahon. Nanahimik na lamang si Jackie. Siguro nga ay duwag siya.
Natutuwag siyang subukang buksan ng lubos ang sarili niya para kay Angelo. Sasabay na lamang muna siya sa agos. Saka na niya titimbangin ang kanyang sarili kapag nakaharap na niya ang anak ni Raymond Lee. Ayaw niya biguin ang mga magulang niya, maging ang tradisyon nilang mga inchik. Ayaw rin niyang magpakasal sa isang lalaking hindi naman niya mahal. Kung ano ang magiging matimbang sa dalawang magkasalungat na puwerasang iyon, ay wala pa siyang idea. At hindi niya kayang sagutin iyon sa ngayon. Albert, anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwala si Jackie na ang sinabi sa kanya ni Helen na cute na lalaki naghihintay sa kanya ay ang bayaw pala niya. Palibhasa ay hindi pa nito nakikilala si Albert. Mag-uuwian pa lang noon nang lapitan siya ni Helen at ipaalam na may naghahanap sa kanya sa lobby ng office building. Ang akala pa nga niya noong una ay si Angelo iyon. Pinagmasdan niya ang kanyang bayaw. Kapansin-pansin ang pamamayat ng katawan nito. Nanlalalim ang mga mata nito na obvious naman sa kakulangan ng tulog. Gusto sana niyang pagtarayan ito sa kataksilang ginawa nito kay Kim, maging sa pananakit nito sa kanyang kapatid, ngunit nagpasya na lamang siyang magpakahinahon. Maaari ba kitang makausap, Jackie? Ani itong nakikiusap ang mga malamlam na mata. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko para magkaayos kami ni Kim. Medyo naintriga siya sa desperasyong nahimigan niya sa tono ng kanyang bayaw. Talaga bang gusto pa nitong magkaayos ito at ang kapatid niya? Bakit naman kaya gugustuhin ito iyon kung nambababae na ito? Wika niya sa kanyang sarili. Meron park malapit dito. Pwede bang doon na lamang tayo mag-usap? Please? Pumayag na lamang si Jackie dahil gusto rin naman niyang malaman ang panig na kanyang bayaw kahit medyo naiinis siya rito dahil nga sa mga ginawa nito sa kapatid niya. Nang makarating sila sa park ay ipinarada ni Albert ang kotse nito sa lilim ng isang malabay na puno. Hindi na sila bumaba ng kotse. Naunawaan niya kung bakit. Nang tingnan niya kasi ito ay nangingilid na ang luha sa mga mata nito. Na tila anumang oras ay nagbe-breakdown ito. Sabihin mo nga sa akin, ano bang pinag-awayan ninyong mag-asawa? Isang buntong hininga ang pinakawala ng lalaki at ilang saglit muna ito bago nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko siya paiibigin, Jackie. Kung ano ang gagawin ko para magawa rin niyang mahalin din ako. Wika nito sa halip na sagutin ang tanong niya. Tumaas kaagad ang isang kilay niya. Mahal mo ba talaga ang kapatid ko? Bigla tuloy niyang naitanong. Aaminin ko, Jackie. Noong una, hindi ko siya mahal. Ipinagkasundo lang kami at napilitan akong pakasalan siya. Naintindihan ko naman na hindi rin niya ako mahal. Pero nandoon na kami. Kasal na kami sa mata ng mga tao at ng Panginoon. After a few months ng pagsasama namin dalawa, ay natanggap ko na yun. I began to feel a little something for her. That little something grows as they pass by. At akala ko, kahit papaano, nagsisimulan na rin siyang matanggap na mag-asawa na kami. Na kahit papaano, may kaunti na rin siyang nararamdaman para sa akin. Pero isang araw, bigla na lamang siya naging malamig, magagalitin, laging nakasimangot. I thought, naglilihi na siya. Pero nag-first anniversary na kami't lahat, nanatili siyang ganoon. Worse, lagi na niya akong inaaway ngayon. At noong isang araw, napuno na nga ako, Jackie. Sinigawan ko siya. Niyugyug ko siya. Huminga na muli ito ng malalim.
Alam kong mali ang nagawa ko. Umalis tuloy siya kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang bumalik sa aming bahay. Malungkot pa rin na wika ni Albert. Nag-away pala kayo? Statement iyon kaysa tanong. Hindi pa naman niya nakakalimutan ang lahat ng kinuwento ng kanyang kapatid sa kanya. Oo, I'm sure nasabi na niya sa'yo. Wika nitong tila lalong nalungkot. Sinuntok mo siya sa sikmura? Nakakunot ang noong napamaang ito sa kanya. Of course not. Bakit ko naman gagawin yun? Kahit anong galit ko, hindi ko magagawang manakit ng babae. Sigurado ka bang hindi mo siya sinuntok? Oo naman. Swear to God. Itinaas pa nito ang kanang kamay. Bakit mo naman naisip na magagawa kong suntukin si Kim sa sikmura? Yun nga nasigawan ko siya, nagilty na ako pagkatapos. Mahal ko ang kapatid mo, at hindi ko siya kayang saktan. Sana paniwalaan mo ako, Jackie. Dahil iyon ang sumbong niya sa akin. Hindi na niya masabi ngayon kung sino sa dalawa ang nagsasabi ng totoo. At ang sabi pa niya, nahuli ka niya ng bababae. Kaya ka rin nagalit at nagawa mo siyang suntukin. Muli ay napahinga uli ito ng malalim. Hinaplos ang batok na tila biglang nahapo. Hindi ko babae ang nakita niya. Isang mababang babae lang yun. Napalabas si Jackie ng kotse sa kanyang narinig. My goodness, Albert! Nagawa mong sipingan ng babaeng yun, gayong mag-asawa na kayo ng kapatid ko? Sandali lang, Jackie. Makinig ka sa akin. Hindi ko sinipingan ng babaeng yun. Bumaba na rin ang kotse ang kanyang bayaw. Inupahan ko lamang siya magpanggap na meron kaming relasyon para pagsilosin ang asawa ko. Nanatili siyang nakatitig sa lalaki. Bakit mo naman kailangan pagsilosin si Kim? Kung ano-ano kabalbalan ang iniisip mo. Kaya nag-aaway kayo mag-asawa. Kasi nga naubusan na ako ng paraan para mapalapit uli siya sa akin. Kung mayroon lamang siyang iba nagugustuhan, magsasakripisyo na lamang ako at ipapaubaya ko siya sa ibang lalaki. Kung iyon lang ang makapagpapaligaya sa kanya. Pero wala naman akong alam na may gusto siyang ibang lalaki. Ikaw ba, Jackie? May alam ka ba? Ang anyo nito ay humihingi hindi ng kumpirmasyon kundi ng pagtanggi. Wala akong alam. Kung pagbabasehan lamang niya ang itsura nito ng mga sandaling iyon, ay sasabihin niyang mahal nga nito ang kapatid niya. Pero kung totoo naman na nagawa nitong saktan si Kim, parang ang labo naman yata na nagpapakahirap pa ito ngayon para makapagbalikan sa kapatid niya. Isa lamang ang tiyak niya. Isa sa mga ito ang nagsasabi ng kasinungalingan. Tinanghali ng gising si Jackie ng umagang iyon. Napuyat siya sa pag-uusap nilang magkapatid ng nagdaang gabi. Sinabi niya rito na nakipagkita sa kanya si Albert. Sinabi niya rin na gustong makipagbalikan dito ng bayaw niya. Ngunit nagalit sa kanya si Kim. Bakit pa rin nakikipag-usap pa siya sa lalaking iyon? Alam na nga raw niyang sinaktan nito ni Albert. Sa pag-uusap nila, tinanong niya ng direkta si Kim kung totoo nga bang sinuntok ito ni Albert sa sikmura. Pero sa halip na sumagot, ay may panunumbat sa mga mata nito na tumingin lamang ito sa kanya. Natapos ang pag-uusap nila, na wala man lamang na iwang malinaw na clue sa kanya kung sino nga ba sa dalawa ang nagsasabi ng totoo. Kaya heto siya ngayon. Nagmamadali sa kanyang kilos. Natitep na siyang gamitin ang kotse niya hanggang sa kanilang opisina. Kaya lang ay lalong delikado na magmaneho siya kung ganoon nagmamadali siya. May tendency na
magmatuloy siya sa pagtakbo ng kotse. Hay bahala na nga. Malilate. Pagkaibis pa lamang niya mula sa kotse nang nasa gasolinahan na siya, ay natanong niyang palapit si Angelo sa kanya. Anong ginagawa kaya rito ni Angelo? Wika niya sa kanyang sarili. Hi! Good morning! Nakangiting bati ni Angelo sa kanya. Mukhang pang isang linggong energy ang naikarga rito sa sobrang sigla nito ngayon. Bakit nandito ka pa? Malilate ka na pagpasok ah. Namataan niyang nakaparada ang kotse nito sa kabilang kalsada. Hinihintay talaga kita, Jackie, para sabay na tayo. You mean, kanina ka pa rito? Oo. Akala ko nga hindi ka na darating. Umaga pa ito sa paglalakad niya at iginiya siyang tumawid patungo sa kotse nito. Hindi na siya tumutol pa. Medyo napuyat ako kaya tinanghali ako ng gising. Dahil ba sa lalaking sumundo sa'yo kahapon? Sabi nito pagkatapos, ikabit ang seatbelt niya. Iyon nga malaking distansya nila, ay nalalanghap niya ang masarap na amoy na gamit itong cologne. Paano pa kaya ngayong ganito ito kalapit? Parang masarap na ibaling dito ang mukha niya at pupugi nito ng halik. Pasimpleng kinurot ni Jackie ang sarili in case na may saglit siyang mawala sa katinuan at magawa nga niya ang naisip. Nakita mo ako kahapon? Bakit? Pumunta ka ba sa building namin? Nagtatakang tanong ni Jackie. Gusto ko magtampo na pagkatapos ng pag-uusap natin, hindi mo pa rin na-expect na susunduin kita sa office ninyo. Mukha na ngang nagtatampo ang binata. And gosh, he's still so cute. Alam kong hindi mo siya boyfriend. Pero sino ba siya? Manliligaw mo ba? Bakit mo naman nasabing alam mo na hindi ko siya boyfriend? Basta ramdam ko lang. Saka hindi naman kayo malambing sa isa't isa. Sino ba talaga yun? Giit pa ni Angelo sa kanya. Si Albert yun. Bayaw ko. Meron lamang konting problema ng kapatid ko at ng asawa niya, kaya niya ako kinuusap. Kahit hindi pa rin siya 100% komportable na sinusundo siya nito at inihahatid, at kahit pa nga sa opisina lamang iyon hanggang sa gasoline station, ay vice versa, masaya siya na kasama ang binata ngayon. Ngumiti na ang binata sa kanya. Close din pala ang family ninyo. Hindi naman sobrang close pero kapag may mga problema, ang isa't isa pa rin ang unang nilalapitan namin. Mabuti naman kung ganoon. Pwede rin ba ako magsabi sa'yo ng problema ko kahit hindi pa ako kapamilya? Hindi nakaligtas sa pandinig ni Jackie ang ibig sabihin ng sinabi nito. Talaga lang ha? Oo naman, sagot na lamang niya. Mamaya kapag sinundo kita sa office nyo, sasabihin ko sa iyo ang problema ko. Sa ngayon, kailangan ko munang palakasin ang loob ko at ang puso ko. Napatingin ang dalaga rito. Ganoon kabigat ang problema mo? Oo problemado talaga ako ngayon. Maghapong laman ang isip ni Jackie ang sinabi ni Angelo. Hinuhulaan niya kung ano ang problema nito. Imposibleng pera iyon dahil sa tingin naman niya ay mas mayaman pa ito kaysa sa kanilang pamilya. Malamang na tungkol sa pamilya ang problema ng binata. Nang sunduin siya nito ng hapong iyon, ay parang sa nawala ng itsura nito. Wala na ang bakas ng kasiglahan nito kaninang umaga. Nagaya ito sa isang restaurant sa Makati, ngunit tumanggi ang dalaga. Sa nababasa kasi niya sa kilos ng binata, tiyak na pareho silang hindi makakakain ng ayos. Doon na lang tayo mag-usap sa park malapit dito. Doon nga sila nagpunta ni Angelo
sa lugar kung saan din siya kinausap noon ni Albert. Hinayaan niyang kusa ito magbukas ng saloobin. At nang magsimula itong magsalita, ang mga ipinagtapat nito sa kanya ay labis na nagpamangha sa kanya, nagpagalit at bumagabag sa kanyang puso. Jackie, I'm really sorry about this. Hindi ako si Angelo Chen, gaya ng pakilala ko sa iyo noon. Angelo Miguel Yuan ang tunay kong pangalan. Walang maisip na sabihin si Jackie ng mga sandaling iyon. Jackie anak, malapit nang dumating si na Raymond Lee. Bakit hanggang ngayon, nakakulong ka pa rin dito sa kwarto mo? Sinulya pa niya ang mama niya sa gawin ng pinto. Ipinagpatuloy niya ang pagtanaw sa labas ng glass window. Iyon ang araw ng formal na paghaharap ng kanilang pamilya at ng pamilya ng mga Lee. Tinatanong ka na ng papa mo. Bis ka na pala. Bumaba ka na anak. Sabihin niyo nga sa akin mama. Okay lang ba sa inyo na matulad ako kay Kim? Okay lang ba na pagkalipas ng ilang linggo o ilang buwan, ay sasaktan din ako ng magiging asawa ko at eventually, makikipaghiwalay ako sa kanya? Gusto niyo ba talaga ni Papa na masira ang mga buhay namin? Pagkatapos ng kanyang sinabi, ay bumaling uli siya rito. Jackie, ano ba mga sinasabi mo? Tuluyan na itong pumasok sa silid niya. Siya naman ay piniling maupo sa gilid ng kama niya. Hindi simpleng tampuhan lamang ang away ni na Albert at Kim mama. Sinabi sa akin ni Kim na sinuntok siya sa sikmura ng asawa niya. Inamin din naman sa akin ni Albert na umupa siya ng isang babae. Ayoko mangyari sa amin iyon nang magiging asawa ko mama. Ayoko umabot kami sa punto nagkakasakitan na dahil hindi naman talaga namin mahal ang isa't isa. Dahil tiyak na mangyayari iyon kung walang pagmamahal na namamagitan sa aming dalawa. Kaya please ma, huwag niyong hayaang makasal ako sa lalaking yun. Sa lalaking hindi ko naman kilala. Sa lalaking hindi ko mahal. Naiiyak na wika ni Jackie. Ipinagkasundo rin ako ng mga magulang ko sa papa mo. Hindi rin namin mahal ang isa't isa noon. Respeto lang ang mayroon kami. Pero naging maayos naman ang pagsasama namin makalipas ang ilang taong pagsasama namin dalawa. At sa pagdaan nga ng mga araw, natutuhan din naming mahalin ang isa't isa. Kailangan mo lamang tanggapin iyon anak. Yun ang mahalaga. Wika pa ng kanyang ina. Matatanggap ko nga siguro mama. Kung wala lang sana ako ibang mahal. Napakalaking sakripisyo ang gustong ipalunok ng mga ito sa kanya. Ano ang kahinatnan niya sa piling ng anak ni Raymond Lee kung totoo nga na ang mga pinagtapat sa kanya ni Angelo? Anong ibig mong sabihin anak? Nakipag-boyfriend ka na naman sa ibang lalaki? O nagkabalik ka na naman kayo ng Erwin na yun? Hindi si Erwin mama, pero ibang lalaki. Chinese din siya. Kaya wala naman akong lalabagin na tradisyon kung sakali magkatuluyan kami. Pero lalabagin mo naman ang kagustuhan ng iyong papa. Isa pa, nakipagkasundo na siya sa mga Lee. Hindi na tayo pwedeng umurong dun anak. Sa katunayan, mamamanhikan na sila ngayon. Bigla niyang narinig ang busina na humintong sa sasakyan sa tapat ng kanilang gate. Sa bahay naman ni na Angelo, hindi na natin pwedeng i-postpone ang pamamanhikan ng mga Uy Angelo. Ina-expect nila tayo sa kanilang dinner time mamaya. Kaya umuwi ka ng maaga. Gusto kong sabay-sabay tayo sa magpunta roon. As usual, para na muling isang diktador na nag-uutos sa kanyang ama. Huwag kayong mag-alala, darating ako. Hindi ko lamang may papangako na magiging sunod-sunuran ako sa lahat ng mapag-uusapan. Tumingin ito sa kanya ng matalim. Binabalaan kita, Angelo.
Huwag mo ko papahiya sa kanila. Don't even think about it. Kung ayaw mong magalit ako sa'yo. Ano bang malaking utang na loob ninyo sa mga uy para maisip ninyong ipagkasundo ko sa kanila? Dahil kung pati kami na anak ni Mr. Uy ay dadamay ninyo sa mga maanumalyang business transaction ninyo at kahit kamakasal kami ay hindi ako papayag, Dad. You know my stand. Kaya nga pinili kong humiwalay sa negosyo ng pamilya. Lalong naningkit ang mga mata ng daddy niya. Angelo, pinamumukhaan mo ba ako? Sinasabi ko lang ang totoo, Dad. Ayoko na itong pag-usapan pa. Basta siguraduhin mo lamang na darating ka ng maaga mamaya. At huwag ang hindi, Angelo. Wika nito, sabay iniwala siya. Matuloy kaya ang kasal nina Angelo at Jackie sa mga napili ng mga magulang nila para ipakasal sa kanila? Paano na kaya silang dalawa? At dito na po nagtatapos ang ika-4 na ating kwento. Kung nagustuhan niyo po ang ating love story, ay kung maaari po sanang paki-like ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.